India nag-deploy ng warships at submarines laban sa China. India at China sasabak muli sa panibagong digmaan. Hindi lang West Philippine Sea ang balak gawing battle sea ng China. Lumalaki ang tensyon ngayon sa dalawang malaking bansa, ang China at India. Mahirap kapag nagkasagupaan ang dalawang bansang ito. Sila kasi ang may pinakamaraming populasyon sa buong mundo na parehong mahigit 1.4 billion population. Sila rin ang may pinakamaraming active military. Ang China ay nasa 2.1 million active military, samantalang ang India ay nasa 1.4 million active military at parehong may mga nuclear weapons na ipinagmamalaki. At kapag uminit pa ang tensyon sa dalawang malaking bansa, ay posibleng magkaroon ng nuclear war at maging ang mga nakapaligid at mga kaalyadong bansa ay madadamay. Ano ba ang kanilang pinag-aawayan kaya kahit sa military ay nagpapalakasan? At ano ang kasaysayan ng India-China War noong 1962 na posibleng maulit ngayon? Tumitinding tensyon sa pagitan ng India at China, yan ang ating aalamin. Handa ang India sa digmaan laban sa Chinese Army. Mapadagat o lupa man, ayon sa kanila, ang pakikipag-ugnayan ng China sa Maldives ay isang plano upang tirahin sila sa likod bilang isang kalaban sa teritoryo noon pa mang 1962. Matagal na ring may hidwaan ang dalawang bansang ito. Hindi lamang sa mga teritoryo sa West Philippine Sea may tensyon at ginigipit ang Pilipinas. Maging ang India ay nakararanas din ng paninindak at pangaharas mula China. Pero ibahin mo ang India at talaga namang pumapalag at kina-counter ang bawat aksyon ng China. Sa bawat pag-aaligid ng barko ng China sa bahagi ng teritoryo ng India ay nagde-deploy din sila upang ipakita na malakas sila at kaya nilang ipagtanggol ang kanilang soberanya. Ano ang dahilan ng away ng India at China? Saan pa ba mahilig ang China? Siyempre sa pakikipag-agawan sa teritoryo. Matagal nang pinagtatalunan ng India at China ang dalawang border nila. Pinag-aawayan nila ang lugar ng Arunachal Pradesh, isang lugar kung saan matatagpuan sa hilagang silangan ng India. Pareho nilang pinagpipilitan na kanila ang teritoryo. Ang pangalawang teritoryo na inaangkin ay ang Aksai Chin, isang rehiyon na nasa kanluran ng Tibet. Noong 2023, naglabas ng mapa ang China na nagpapakita na bahagi daw ng teritoryo ng China ang Arunachal Pradesh at Aksai Chin, at ito daw ay kasama sa kanilang ancient Chinese Empire. Nagalit ang India sa pag-angking ito ng China sa kanilang teritoryo. Ngayong 2024, hindi pa rin humuhupa ang tensyon sa dalawang bansa. Ayon sa balita, ang India ay magpapadala ng mga sundalo sa border ng China at India. Ginawa ito ng India upang anuman ang mangyari ay handa silang rumisponde sa posibleng pag-atake na magmumula man sa kalupaan, karagatan at himpapawid. Ide-deploy din kasama ng mga sundalo ang dedicated artillery at air support. Kaya talaga namang seryoso na ang India sa paghahanda sakaling sugurin sila ng China. Hindi naman ikinatuwa ng China ang naging kilos na ito ng India. Nagreklamo sila sa dami ng mga sundalong Indian na pinadala sa border. Ganoon pa man, marami ding Chinese soldiers ang nakaposisyon sa borders. Ang dalawang bansa ay mayroong mga military aircraft, tangke at missiles na nakalapit sa lokasyon na pinag-aagawan ng dalawang bansa. Kaya naman marami ang nangangamba na baka mauwi sa all-out war ang tensyon sa border. Sinabi naman ng China na ayaw nila ng digmaan at handa raw silang makipagtulungan at makipag-ayos sa India upang mapanatili di umano ang kapayapaan at stability ng mga borders area. Kahimat maraming kaaway ang China gaya ng Taiwan, Japan, Pilipinas, Amerika at iba pa, mayroon din naman itong malalakas na kaalyado gaya ng Russia, Pakistan, Iran, North Korea at iba pa. India-China War of 1962, paano nagsimula at nagtapos?
Noong October 20, 1962, pinasok ng China's People's Liberation Army ang Ladakh na isang rehiyon ng kapatagan at kabundukan sa Himalayas, pati na ang Makhamon Line na naghihiwalay sa mga estado ng Arunachal Pradesh at Assam ng India mula sa Tibet na dating bahagi ng China. Ang Ladakh at Makhamon Line ay parehong sa India ayon sa Simla Agreement ng 1914. Ngunit ito ay balak muling angkinin ng China. Sa simula ng digmaan, panatag ang India na hindi aatake ang China at magpapatrol lamang sa mga rehiyon ito. Nagpadala sila ng 2 troop divisions, habang nakaposisyon naman ang 3 tropa ng China. Ngunit mautak ang China. Pinutol nila ang linya ng telepono ng Indian Defenders at sinindihan ang isang palumpong o damo na nagpalito sa mga Indiano. Higit sa 400 sundalo ng China ang umatake habang natutulog ang mga sundalo ng India. Gamit ang mortars at machine guns, nagpalitan ng apoy ang 2 panig. Mahigit sa 2,000 sundalong Indian ang nasawi habang mahigit sa 700 sundalong Chinese ang namatay. Ang digmaan na ito ay nagdulot ng malaking pinsala at pagkalugmok sa parehong panig. Ngunit napanatili ng China ang kontrol sa Aksai Chin sa Ladakh sa isang malaking pagkapanalo. Napasakamay pa rin ng India ang Arunachal Pradesh sa Makhamon Line. Ngunit nag-iwan ito ng pinsala sa relasyon ng 2 bansa hanggang sa mga sumunod na taon. Nanalo man sa digmaan ng China pero sa nangyayari ngayon ay hindi pa rin natatapos ang tensyon sa agawan sa borders area. Ayon sa mga eksperto, may malaking posibilidad na magkaroon ng pangalawang digmaan sa pagitan ng India at China sa Himalayas mula 2025 hanggang 2030. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga territorial na alitan sa rehiyon ay patuloy na nagpapalakas ng posibilidad ng digmaan. Sa kasalukuyan, ang China ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang puwersa sa rehiyon, pati na rin ang kanilang layunin na angkinin ang Taiwan, Hong Kong at Macau na isama ito sa kanilang teritoryo. Susunod dito ang ambisyon nila na maangkin din ang Himalaya. Walang TikTok at banned ang mga pangunahing produkto ng China sa India. Sa mga nakaraang taon, ang pulisiya ng India ay mas nakatuon sa pagkontra sa Beijing kaysa sa pakikipag-ugnayan. Ipinagbawal ng India ang maraming Chinese apps sa malalaking merkado, kasama na ang TikTok at WeChat, smartphones, fans at tablets. Ang tensyon sa pagitan ng India at China ay maaaring magdulot ng pagbabago sa mga ruta ng kalakalan, lalo na kung ang 2 bansa ay magtatayo ng mga hadlang o kontrol sa mga maritime routes o magtaas ng militarisasyon sa karagatan. Ang mga bansang hindi direktang kasali sa digmaan tulad ng Estados Unidos, Japan at mga bansang membro ng EU ay maaaring magpasya na magtamo ng mas aktibong papel sa Indian Ocean upang mapanatili ang kalakalan at seguridad. Sa harap ng mga hamon, tinitiyak ng India ang kanilang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Mas pinapaigting nila ang lakas ng kanilang sandatahan, pati na ang ugnayan sa ibang mga bansa tulad ng Estados Unidos, upang mapalakas ang kanilang posisyon sa rehiyon sa kabila ng pagtatraidor ng China. Bakit nga ba patuloy na kumukuha ng mga teritoryo ang China sa kanilang kalapit na mga bansa? Kanila ba talaga iyon o ipinapakita lamang nila na sila ay superpower country? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!